God keeps His promises. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Aga Mendoza, George Mendoza, and Ma'am Yoli Cunanan. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay po dito sa ating daily devotions. Now, ngayon po ang pag-aaralan po natin ay patungkol na po kay Ezra. So, ito po yung Old Testament and New Testament. Almost all books of the Old Testament na cover na po natin. Ang kulang na lang po natin ay Nehemiah. Yung Ezra po ngayon at sa mga susunod na araw. And then dadako po tayo kay Job and then magtatapos po tayo kay Malakay. So, sino po ba si Ezra? Si Ezra po, siya po yung scribe. Pag-scribe po, bihasa po yan sa salita ng Diyos. The scribe who led God's people back to His Word. Who was Ezra? A priest. So, scribe po siya at the same time priest. Teacher and spiritual reformer who led Jewish exiles from Babylon back to Jerusalem. Yung key verse po natin ay matatagpuan po sa Ezra chapter 7 verse 10. Ezra devoted himself to study God's word, obey it, and teach it. So si Ezra yung masasabi natin consistent, no? Inaaral niya yung salita ng Diyos at the same time, sinusunod niya. So ganun din tayo, no? Huwag nating aralin yung salita ng Diyos for the sake of having knowledge. Inaaral natin yung salita ng Diyos para mas masunod natin yung ating Diyos. So yung Book of Ezra po, meron po siyang two major sections, yung first 1 to 6. Yung first chapters 1 to 6, wala pa po si Ezra dyan. Pumasok lang po siya nung second part na, no? I think 6 to 10 or 7 to 10. So, ito pong first part ay rebuilding the temple. Yung second part naman po, after ma-rebuild ng temple, reforming the people. Ibig sabihin, naayos na yung templo, umiikot yung buhay nila sa templo. Now this time, yung mga tao naman ay kailangang ma-reform, ma-align sa ating Diyos. So, tutuloy po natin yung overview po ng Ezra. Tayo po ay dumako muna sa chapter 1 ng Ezra. So, sabi po rito, in the first year of Cyrus, king of Persia. So, sino naman to si Cyrus, king of Persia? Ito po yung hari ng Persia na sumakop sa Babylon. Okay? Cyrus, king of Persia. So, tandaan nyo lang, pag Persia, unang king nila na sumakop, yung pinaka-king nila na sumakop sa Babylon, si Cyrus yun. Si Nebuchadnezzar naman yung sumakop sa Judah. So, in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put in writing, thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. So, anong nangyayari po dito? Yung Ezra po, nagsimula ito sa introduction kay Cyrus. Si Cyrus yung sumakop sa Babylon, si Cyrus yung pumayag na bumalik na yung mga bihag sa Babylon patungo sa sarili nilang bayan upang itayo nila yung templo nila at i-rebuild muli yung kanilang city. So, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God's promise has an appointed time of fulfillment. Makikita niyo po rito sa Ezra chapter 1. Inumpisahan po ito sa pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng isang emperor or hari na si Cyrus. Si Cyrus po, hindi siya kumikilos ayon lang sa sarili niyang kagustuhan o desisyon. Si Cyrus po ay kumikilos kasi hawak ng Diyos ang puso ni Cyrus. At kaya ng Diyos gamitin si Cyrus para tuparin yung kanyang mga pangako. Kaya yung main actor po rito ay hindi si Cyrus, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang kumikilos sa puso at desisyon ni Cyrus. Kaya ang sabi po rito, in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord, ang matutupad yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos na na ibabalik po yung Israel sa kasarili nilang bayan.
by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Kasi sinabi po ng Diyos kay Jeremiah gaano katagal yung captivity. 70 years yung pagkabihag nila. Sabi dito, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Sa Tagalog po, kinilos ng Panginoon ang spirito ni Ciro na hari ng Persia. Yan po ay consistent sa Proverbs chapter 21 verse 1. Ang sabi po rito, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig. Ibinabaling niya ito saan man niya ibig. So meaning to say, kagaya ng mga devotions natin ng mga nakaraan, no? Yung buhay natin, hindi yan hawak ng mga boss natin, superior natin, ng presidente, ng hari, o kung sino mang matataas na mga tao. Or kung sino mang nasa paligid natin. Ang destinasyon natin, ang destiny natin, hawak ng Diyos. At kung meron ka mga, halimbawa nga nito, perfect example, no, may ina-applyan kang trabaho, pinag-pray mo naman. Tandaan mo, yung ina-applyan mong trabaho, yung decision maker doon, hawak ng Diyos yung puso nun. Pag nireject ka nun, ipagpasalamat mo kasi galing sa Diyos yun. The same thing, pag may nililigawan ka, pinag-pray mo naman, binasted ka, pagpasalamat mo sa Panginoon. Kasi hawak ng Diyos yung puso ng tao na yun para i-reject ka. At yung rejection mo, actually, yan yung paraan ng Panginoon para iligtas ka mula sa maling tao. So, simpleng application, no? Pero nakikita natin dito, yung mga decision makers, hawak ng Diyos yung kanilang puso. At dito po sa pinag-aaralan natin sa Ezra chapter 1, yung Diyos kumikilos at kinikilos niya yung mga tao para tuparin ang kanyang mga pangako. Pangalawa po, God uses even pagan to accomplish His purpose. Huwag nating isipin na masama yung ibang tao, hindi gagamitin ng Diyos yan. Kahit masamang tao, kahit pagano, kahit Nebuchadnezzar, kahit Cyrus the Persian, kahit walang takot sa Diyos, kahit pa kriminal, kayang gamitin ng Diyos para sa kanyang mga layunin. Nakikita po niya sa Bible, kahit si Judas nga, ginamit ng Diyos yung kasamaan ni Judas, yung pagiging ganid ni Judas sa pera, ginamit pa ng Diyos para matupad yung nakasulat sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo, ipagkanulo at siya ay mapapako sa krus. So, God uses even pagan to accomplish His purpose. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. Kaya yung mga tao sa paligid natin, mabuti man o masama, ano man ang kalagayan nila sa buhay, huwag kang magtataka pag ginamit sila ng Diyos para sa ikabubuti mo. Number 3 po, God's faithfulness inspires us to carry on. Yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita, yan po ang nagdudulot sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magpatuloy sa anumang hamon ng buhay. Kahit na maraming balakid sa ating buhay, kahit marami tayong problema, kapag alam natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako, makakatindig tayo araw-araw, makakabangon tayo araw-araw. Kasi yung faithfulness ng Diyos, yung katapatan ng Diyos, sapat yan para bumangon tayo araw-araw at magpatuloy sa laban ng buhay. Bakit? Alam kasi natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan, hindi kanya tatalikuran. You know that God is there all the time. Alam mo na kinakalinga ka ng Diyos. Now, itong bayan ng Diyos na naging bihag sa Babylon, kung isipin ng marami, tinalikuran na ng Diyos nila yan. Pinabayaan na ng Diyos nila yan. Pero hindi po yun nakasaad dito sa Ezra chapter 1. Ang nakasaad po rito, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi niya iniwan ang sarili niyang bayan. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, trust that God's timeline is perfect. Pagtiwalaan natin na yung timeline ng Diyos, perfect yan. Kahit nga yung delay sa atin, perfect delay pa rin yan sa harapan ng Diyos. Tandaan natin yung timing ng Diyos, always perfect. Wala nang mas maganda pa sa timeline ng Diyos. Wala nang mas mabuti pa at makakabuti sa atin kung ikukumpara sa timeline ng Diyos. Kaya matuto po tayong mag-antay, matuto po tayong magtiwala sa timeline ng Diyos, sa appointed time ng Diyos. So ito po sa Book of Ezra, unang-unang verse pa lang po, ini-introduce na, pinapakita na dun sa mga bumabasa na ang Diyos merong appointed time. At yung appointed time ng Diyos, dapat nating pagtiwalaan. Pangalawa po, recognize God's work. I-recognize natin
kumbaga pansinin natin, no? Kilalanin natin na yung pagkilos ng Diyos, hindi po ito limited sa mga mabubuting tao lang, hindi po ito limited sa mga Kristiyano lang, hindi po ito limited sa mga kumikilala lang sa Kanya. Ang sinasabi po rito sa banal na kasulatan, kahit yung mga pagan kings, hawak ng Diyos ang kanilang mga puso at kumikilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya sabi po rito sa verse 1, nang unang taon ni Ciro na hari ng Persia, upang ang salita ng Panginoon, ibig sabihin tutuparin ng Diyos ang kanyang mga salita sa pamamagitan ni Ciro, sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias na nauna ng ipinapasiya, ay maganap, matupad ang pangako ng Diyos na pagpapalaya sa bayan ng Israel. Tingnan niyo po yung word na ginamit rito. Kinilos ng Panginoon. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Kinilos ng Diyos ang puso ni Cyrus. So we have to recognize God's work even in the lives of unbelievers. Kung yung boss mo, hindi mananampalataya, walang takot sa Diyos, atheist, no? Hindi kumikilala sa Diyos, huwag mong isipin na hindi control ng Diyos yun o hindi gagamitin ng Diyos yun. Sometimes yung mga non-Christians, non-believers, mga walang takot sa Diyos, sometimes yun pa yung ginagamit ng Diyos para i-bless tayo. So, huwag natin i-underestimate yung pagkilos ng Diyos dahil ang pagkilos ng Diyos ay walang limit. Lahat ng tao kaya niyang gamitin. How much more yung mga mananampalataya na sinosurrender yung buhay nila sa Panginoon. Kaya kung ginagamit ng Diyos yung mga hindi mananampalataya, mas lalo nang gagamitin ng Diyos yung mga nagtitiwala sa Kanya. Number 3 po, never give up because God does not give up. Huwag po tayong sumuko sa anumang hamon ng buhay. Araw-araw, lagi tayong may pakibaka. May mga labanan. Alam niyo po, ito sa buhay ng mga Israelita, isipin niyo, yung iniwan nila na templo, maganda yun eh. Tinayo ni Solomon yun. Winasak yun. Pinalay sila sa sarili nilang bayan. Naging bihag sila sa mahabang panahon. Sila na yung dapat sumuko sa buhay eh. Tapos, yung pagbalik nila, ang dadat na nila, isang syudad na wasak, sirang-sira. Yung templo nila, wala, nakaguho na. Wala man lang altar, wala man lang templo, wala man lang mga pader na magproprotekta sa kanila. Pero ang Diyos, hindi po sumusuko. Kahit na ganun ang nangyari sa bayan ng Israel bilang disiplina ng Diyos sa kanila, ang Diyos po hindi sumusuko na i-restore sila. Ipanumbalik sila sa dati nilang kalagayan. So never give up because God does not give up. Ano mang nangyayari sa buhay natin? Ilang beses man tayong madapa? Ilang beses man tayong na-zero o naging negative, no? Financially. Parang mga Israelita, no? Negative talaga kasi guho lahat eh. Pagbalik nila doon sa city nila, wala silang madatnan doon na, na matino. Lahat nakaguho, wasak. Pero mga kapatid, dahil ang Diyos ay hindi sumusuko, huwag tayong sumuko. Ano man ang problema natin, tandaan natin may Diyos na kasama at sumasama sa atin. May Diyos na tutulong sa atin. May Diyos na yayakap sa atin. May Diyos tayong iiyakan. May Diyos tayong malalapitan. At yung Diyos natin nagmamalasakit sa atin at handang-handa tayong pakinggan. At ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin, idulog natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin sapagkat ang Diyos ay siyang nagmamalasakit sa atin na willing tumugon sa ating mga panalangin. Para po sa ating discussion, why is it important to believe that God's timeline has no delay? Bakit importanteng panampalatayahan natin na yung timeline ng Diyos walang delay? Kahit na sa paningin natin mayroong delay, may naaantala, pero sa Diyos walang ganun. Kahit yung delay sa atin, perfect delay sa harapan ng Diyos, no? Kahit yung parang huling-huli na, sa Diyos perfect pa rin yun kung yun ang pinagdesisyonan ng Diyos. So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin si Cyrus the Great and Jesus the Messiah. Ano ba yung connection nilang dalawa? At ano po ba yung typological understanding natin patungkol dito? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you that your timing is always perfect and your plans are never delayed.
Teach us to trust you when answers seem slow and when we cannot understand what you are doing. Open our eyes to recognize your sovereign hand at work, even through unexpected people and circumstances. Help us remember that you can use anyone to accomplish your good purposes. When we grow tired, discouraged, or tempted to give up, strengthen our faith to keep going. Remind us that you remain faithful and will never abandon your purposes for our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. And just po ang magpala sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.